Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Scorpio. Pauna mensahe ninyo, we have the spiral dancer. Ayan, so circuitous route and perception, yung mga keywords dito. Which means na siguro yung pinagdadaanan ninyo sa ngayon sa buhay may seem to be like paikot-ikot, 'di ba? O ano spiral move or winding road, yung gano'n. So maybe merong mga setbacks, merong mga challenges na nangyayari, but rest assured that it's all part of your journey. It's all part of your uh, of the divine plan para sa iyo, no? At ganun pa man ang daan or klase ng daan na dinadaanan ninyo sa ngayon, rest assured, no, na yung path na yan is going upward, going forward, yung gano'n, no? There's no looking back. Okay? Patuloy pa rin, no, na papunta yan sa pag-asenso, sa pag-progress, no, yung inyong sitwasyon. So, ganun talaga. May mga points sa buhay natin na we are going to experience humps and bumps, no, sa buhay, but that's part of life. That's part of our soul's journey. Okay? And it may change, no, your perception sa ngayon. Maaring may mga sitwasyon dito na ganun pa man ang pinagdadaanan ninyo, may mga setbacks man, may mga challenges, may mga obstacles man, pero there will be a realization eventually, no, na yun nga, parte ng buhay ito. Otherwise, kung straight line, 'di ba? Yung dadaanan natin, smooth sailing ang lahat, 'di ba? Parang anong matututunan natin, 'di ba? Ano yung wisdom, ano yung lessons na makukuha natin na makakatulong sa atin sa future journey, 'di ba? So, let's see what else. Kung anong mga mensahe pa para sa iyo. We have number 81, leadership. Ayan, so this is good. This is also very optimistic energy kasi pwede, no, na yung ang iba sa inyo sa ngayon maybe will be promoted to a leadership role. Pwede na yung journey na to, yung winding road na pinagdadaanan ninyo could be leading you to a leadership role. Baka sa ngayon, 'di ba? May mga challenges na pinagdadaanan kayo para marating ninyo yung promotion na ito, no? Na makarating kayo doon sa isang leadership role. 'Di ba? So pwedeng ganun ang ganap dito. But definitely, no, there could be a leadership role na talagang mapupuntahan kayo. Baka inihahanda kayo ngayon ng divine universe, no? Ang mga sitwasyon, mga obstacles, mga challenging situations na maaaring kinakaharap ng iba sa inyo is a preparation para sa iyo, para maging matatag ka, matibay ka, matuto ka, 'di ba? Maging resilient ka para pag nandoon ka na sa posisyon na leader ka na, kayang-kaya mo nang harapin ang lahat, 'di ba? Wala ka nang hindi kakayanin, no? Kasi yung leadership takes a lot of responsibility din, 'di ba? It comes with a big responsibility. So, tingnan natin. This is for the month, no? So, I'm going to draw 2 cards for each week. Kaya, kuha tayo ng cards dito for the first week. We have 4 of Wands. We have the Sun. Napakaganda. For the second week, meron tayong 5 of Cups at 3 of Pentacles. For the third week, we have Judgment energy at saka 9 of Pentacles. So ano to, no? Halo-halo. Mixed of of emotions. So we have 3 of Wands. Dito naman sa fourth week, we have 3 of Wands at saka the Fool. So exciting, no? Disclaimer lang din, Scorpio, na yung energies are fluid, no? Kaya even if the intentions here are
kunyari, ito yung mga energies na for the first week, ito for the second week, third, and fourth week. May mga pagkakataon na pwedeng yung energies na lumabas pang second week, kunyari, ay pwedeng mag-resonate on the third week or fourth week, or baka on the first week, di ba? Yung ganon. So, depende yan din sa energies ninyo. At ito lang yung malalakas, no? Na energies na posibleng mag-resonate sa inyo on the first, second, third, and fourth week. Okay? So, with the first week cards, nandito si Four of Wands at the Sun energy. So, definitely, there is a celebration dito. There is a celebration, no, for various reasons. Since the Sun energy is about success, no, meron ditong tagumpay na makakamit kayo. Meron kayo dito mga accomplishments, achievements. This is a time for for pag-asenso, pag-angat, 'di ba? Reclaim ng inyong freedom, pag-reclaim ng iyong independence, no? So, this is a lot of reasons para kayo ay mag-celebrate talaga. 'Di ba? Kasi ang swerte-swerte ninyo, no, sa ngayon, ang swerte-swerte ninyo hindi lang sa isang parte pati ng buhay ninyo. There could be a lot, no, of other areas of life ninyo na maaring pagtatagumpayan ninyo. Hindi lang isang endeavor ang pwede ninyo pagtagumpayan dito. Pwedeng magtatagumpay din kayo sa pagharap sa hamon ng buhay, 'di ba? Kung ano man ang mga challenging situations, kung ano man ang mga setbacks na nararanasan ninyo sa ngayon ay maaring on the first week as well ay mapagtatagumpayan ninyo agad 'yan, no? Kaya pwedeng 'yun ang mga rason kung bakit kayo magse-celebrate. Pwede rin na ang iba sa inyo dito, ang i-celebrate ninyo is about union. It's about union of two people in love, 'di ba? Baka merong wedding dito na pupuntahan kayo or ma-attendan kayo or possible na kayo yung ikakasal, 'di ba? So that is very possible as well, no? As I've said earlier, pwedeng you are going to reclaim your freedom. Kaya pwedeng yun din ang isa-celebrate ninyo on the first week. Okay? So, sa second week naman, may lungkot. No? There is sadness, there is sorrow, nararanasan ng iba sa inyo, there is leaving. So, feeling ko, dahil naiiyak din, no, ang iba sa inyo dito sa card na to, feeling ko there is someone that is umalis sa buhay ninyo, or pwedeng kayo yung umalis, pwedeng ganun, kaya may lungkot. No? May lungkot kayo nararamdaman kasi, di ba, sadyang ganun. Di ba? May mga tao na they just come and go. 'Di ba? Merong mga tao sa buhay natin na dadating sila at a certain period of time because they have a mission sa buhay natin. And once they're done, no, sa mission nila sa buhay natin, or tayo yung may mission din sa kanila, when it's done, no, they will go. 'Di ba? Bigla na lang mawawala ang mga 'yan, no? Aalis na sila sa buhay natin. Maybe they are going to relocate, they're going to move somewhere hanggang sa maputol na yung connection natin. Sadyang ganon. Kaya hindi na natin dapat na questionin pa yon kung bakit. Kasi there is always a reason for everything. Lahat na nangyayari sa buhay natin, may valid reason yan kung bakit yan nangyayari at a certain period of time sa buhay natin. So, in this case, pwedeng may ganon. No? Pwedeng merong aalis na tao or mawawala sa buhay natin na tao because tapos na ang mission nila sa atin or tapos na ang mission natin sa kanila. And it's not easy. 'Di ba? It's not easy. Sometimes, lalo na kung nagkaroon na tayo ng emotional investment doon sa tao. So, talagang pag nawala sila sa buhay natin, talagang malungkot, mabigat, 'di ba? But reality is, at some point, kailangan natin tanggapin. 'Di ba? Kaya lang, hindi natin mamamadali 'yan, 'di ba? Yung acceptance hindi natin mamamadali 'yan kasi we still need to digest, no, na ganun talaga nangyari, 'di ba? Kailangan pa nating isipin, tanggapin talaga, no? At dadating ang punto na matatanggap din natin 'yan, but hindi natin pwedeng madaliin. With the Three of Pentacles then, no, on the same week, there could be someone, because
ano to parang support. So, maaring related pa rin ito dito sa Five of Cups, no? Yung lungkot na nararamdaman ninyo. Maaring meron ditong taong tutulong sa'yo. There could be someone na susuporta sa'yo, tutulong sa'yo, mag-cheer up sa'yo, 'di ba? Na magkaroon kayo ng pagkakataon na ma-divert yung inyong attention from sadness, 'di ba? To kahit papaano maging masaya kayo, maging magaang, 'di ba? Ang journey ninyo na as you move on from this loss, no, from this sadness. So pwedeng merong aagapay sa iyo diyan, meron tutulong. On a different scenario naman, pwedeng ang iba sa inyo rito is going to be embarking on a trabaho, on a project, or kung ano man na negosyo, no, na pwedeng meron kayong katulong or pwede kayong magkakaroon ng katulong, kasosyo, or probably meron dito mag-a-assist, no, sa inyong mga pangangailangan, di ba? May mga ganong ganap dyan. So, good luck sa'yo. On the third week, no, we have Judgment and Nine of Pentacles. So, sa Judgment, there is an awakening, no? There's an awakening. Meron kayong sitwasyon dito na magigising kayo sa katotohanan, no? And maybe that is related to this Five of Cups energy. Siguro, dahil sa advice ng taong ito na pwedeng makatulong sa'yo, pwedeng umagapay sa'yo, you know, maybe magkakaroon na kayo ng kalinawan sa inyong isipan, you know, on the third week, na baka unti-unti matatanggap mo na kung ano ang naging sitwasyon mo rito. Diba? Maaaring magkakaroon ka ng enlightenment na, or unti-unti baka sa pakikipag-usap mo dito sa kung sino man ito, yun nga, baka lumuwag na din ang pakiramdam ninyo, 'di ba? Matanggap niyo na unti-unti na ganun talaga ang buhay, 'di ba? Merong dadating, merong aalis, 'di ba? Merong magsisimula, merong magtatapos. So, yun, there could be acceptance and awakening, no? And there could be a realization. So, that's really good. And on the same week, maaring meron din kayong accomplishment and achievement dito at may financial reward, no? So siguro ito na yung panahon para ma-achieve ninyo yung bunga ng inyong pagsisikap or ma-achieve ninyo kung ano man yung pinagsikapan ninyong pagtrabahuan, tapusin, ganon, no? Sa Nine of Pentacles, this is going to bring you financial comfort, no? This is the time na makukuha mo na yung financial reward mo. This is the time na marireceive mo na yung financial reward at you'll be able to start building your financial security and stability. Kasi maaring malaking pera ang pwedeng ma-receive ninyo rito, 'di ba? Yung pwedeng may bonus kayo, pwedeng malaki yung return of investment niyo, so pwedeng ganon. Kaya may enjoy ninyo to, no? Magkakaroon na kayo ng financial freedom and financial comfort. On the last week of June, no? Meron tayong Three of Wands, meron tayong the full energy. The full energy is a new beginning. So this is you taking risk. This is you taking chances on something or someone. So definitely meron kayong sisimulang bagong chapter sa buhay ninyo rito. Meron bagong ganap na talaga namang hindi pa ninyo ito nasusubukan, hindi pa ninyo ito nagagawa. So this is totally new for you. This is an uncharted territory para sa iyo. So this is very exciting kasi ano kayo rito? Lalabas na kayo sa inyong comfort zone, no? And since we have Three of Wands dito, which is a good fortune energy, good luck, so talagang pwedeng siswertehin kayo rito, no? Kung ano man yung sisimulan ninyong bagong ganap, whether that is in relationship, trabaho, career, negosyo, travel, whatever that is, na sisimulan ninyong bagong chapter sa buhay ninyo, maybe you can expect good results dito, good outcome. Kasi magsisimula kayo ng ang swerte ay nasa horizon ninyo, 'di ba? Kaya maybe it will be smooth sailing, magiging mas maayos, tawag dito yung smooth lang, kumbaga, no, yung journey ninyo rito.
And that travel also is very imminent for both of these energies. Kaya pwedeng meron din kayong travel, ano dito, travel plans or travel na gagawin, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.